habang nakatutok tayo sa napakaraming problema ng Pilipinas. Ang mga hindi matapos-tapos na kaso sa mga pagdinig sa Kongreso patungkol sa likod ng misteryo ng pugo, sa pagtakas ni Alice Guo palabas ng Pilipinas, sa pagkakahuli kila Cassandra Ong at Sheila Guo na kasama ni Alice Guo na tumakas ng Pilipinas, mga issue sa mga Duterte at Marcos family, at ang kinasasamputan ng anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak laban sa mga executive ng GMA ay isang malaking pasabog mula sa ating administrasyon sa ating Pangulo. Ang talaga namang hindi napapansin ng mga Pilipino. Ang isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa ay ang malaking utang natin mula pa sa panahon ng pamumuno ng mga Aquino, at ngayon talaga namang ako rin ay namangha dahil kada taon ay lumalaki at lumulobo ang utang ng Pilipinas, gayon din sa Amerika. Ngunit ang nakakamangha ang pagkakaupo ng ating Pangulong Marcos sa kanyang 2 taong termino ay talaga namang nakakamangha dahil halos 30% hanggang 50% ng ating utang ay talaga namang posibleng mabayaran sa kanyang termino pa lamang. Ngunit nakikita ko na tila baga napakabilis na bumaba ng utang ng Pilipinas. Mula 15 trilyon ay bumababa ito ng humigit kumulang 2 trilyon halos kada taon. At ang nakikita ko bago aalis ang ating Presidenteng Bongbong Marcos Jr. ay bayad na ang lahat ng utang ng Pilipinas. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. ay nakatakdang magbayad ng record na halagang utang na umaabot sa humigit kumulang 2.05 trilyon pesos. Ang halagang ito ay nahahati sa humigit kumulang 1.2 trilyon pesos para sa amortisasyon ng prinsipal at 485 billion pesos para sa pagbabayad ng interes. Ang karamihan sa mga pagbabayad na ito ay humigit kumulang 77% ay mapupunta sa domestic creditors, habang ang natitirang bahagi ay mabayaran sa mga dayuhang nagpapautang. Ang bayad na ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa nakaplanong serbisyo ng utang para sa 2023 na sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na pagtaas ng utang ng ating bansa na inaasahang aabot na sa 15.8 trilyon pesos sa pagtatapos ng taon. Simula nang umupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang pamahalaan ng Pilipinas ay nakapagbayad ng humigit kumulang 2.95 trilyon pesos sa pambansang utang, at sa taong 2023 lamang ang kabuong bayad na naitala ay nasa 1.478 trilyong piso. Hanggang Oktubre, ang halagang ito ay nagpapakita ng malaking bahagi ng pambansang budget na inilaan para sa pagbabayad ng utang, lalo na sa domestic creditors na siyang tumatanggap ng karamihan sa mga pagbabayad ng interes at prinsipal. Ayon pa sa Business Mirror at Business World Online, ngayong taon lamang umabot na sa makabuluhang antas ang kabuang pangako ng dayuhang pamumuhunan sa Pilipinas na pinangungunahan ng mga pagsisikap ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon na maakit ang mga dayuhang kapital. Sa ikalawang quarter pa lamang ng 2024, ang mga aprobadong dayuhang pamumuhunan ay umakyat sa 189.5 billion pesos na may 220.7% na pagtaas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang malakas na pagganap na ito ay kasunod ng record na 394.46 billion piso na pangako ng dayuhang pamumuhunan. Ang malaking paglago na ito ay pinapalagay sa muling pagtaas ng kumpiyansa ng mga dayuhang investor sa merkado ng Pilipinas, lalo na sa mga sektor tulad ng kuryente, gas, singaw at air conditioning na nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng investment. Bukod pa rito, mula na manungkulan si Pangulong Marcos Jr., mahigit $14.2 billion na halaga ng dayuhang pamumuhunan ang naipatupad na, at may karagdagang mga proyekto na nakakahalaga ng $58 billion na nasa pipeline na. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng tagumpay ng administrasyon sa pagbibigay buhay sa mga pangakong pamumuhunan at pag-convert ng mga ito sa aktual na mga aktibidad pang ekonomiya. Sinabi ng Google Philippines na ang ekonomiya ng Pilipinas ay nagpapakita ng malakas na kamangamanghang paglago sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Jackie Wang,
Ang country manager ng Google Philippines, ang datos ng gobyerno, ay sumasalamin sa ulat ng digital economy ng tech giant. Mula noong 2023, ang digital na ekonomiya ng Pilipinas ay lumago ng 23 billion US dollars na may 16% na gigagrowth o compound growth rate. Sinabi rin ni Marcos na mahalaga ang tulong ng pribadong sektor sa pagpapabuti ng koneksyon sa internet at pagpapalakas ng critical infrastructure laban sa mga cyber attacks. Dagdag pa rito, binanggit ni Marcos na 95% ng mga transaksyon ng mga Pilipino ay nagaganap online, kahit kinakailangang tugunan ng gobyerno ang mga issue sa cybersecurity. Sa kabilang banda, binigyang diin ni Marcos na ang 8% na paglago ng ekonomiya sa kanyang termino ay posibleng makamit at optimistic siyang maabot din ang 6.5% hanggang 7.5% na growth target. Samantala, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nanatili ang bansa sa net creditor status IMF na nagpapakita ng matibay na pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi rin ni Marcos na ang patuloy na paglakas ng piso laban sa dolyar ay isang positibong indikasyon ng pagpapabuti ng ekonomiya ng Pilipinas. Bagamat may negatibong epekto ito sa mga overseas Filipino workers dahil sa mababang halaga ng dolyar, itinuturong ito ni Marcos bilang patunay na lumalakas ang ekonomiya ng ating bansa. Gayunpaman, binanggit din ni Marcos na hindi pa maaari magbaba ng interest rates dahil patuloy pa rin ang paglaban ng bansa sa inflation na patuloy na nakakaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang mga produktong agrikultural. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, inilunsad ang Build Better More program na kinabibilangan ng 185 infrastructure flagship projects na may kabuuang halaga na 9.54 trillion pesos o humigit kumulang 163 billion US dollars. Sa kasalukuyan, 3 sa mga proyektong ito ay natapos na, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng pagpapatupad. Sa kabila ng mga hamon ng administrasyon ni Pangulong Marcos ay patuloy nagpapatupad ng mga patakaran at inisyatibo na naglalayong palakasin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at matugunan ang mga epekto ng pandemya sa ekonomiya ng ating bansa, na kung tutuusin ay tilabaga sa paglago ng ating bansa sa ating ekonomiya ay hindi malayo na tayo ang isa sa magiging pinakamayaman sa buong Asya. Bukod pa rito, binanggit ni Balisican na upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa pangmatagalang panahon, mahalaga rin ang pagpapalakas ng mga pamumuhunan at pagpapabuti ng pagganap ng export habang patuloy na pinapalakas ang konsumo at pagpapahusay sa sektor ng serbisyo. Kinakailangan ding buhayin muli ang iba pang mga haligi ng paglago ng ekonomiya tulad ng pagmamanufacture at agribusiness upang maging mas matatag at matibay ang paglago ng ekonomiya sa darating na mga taon at dekada. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabilis na kumikilos sa unang 2 taon nito sa pamahalaan at ayon kay Balisican, matagumpay na naisagawa at naitupad ang mga pangunahing reforma at inisyatibo upang lumikha ng mas magandang kapaligiran para sa pamumuhunan at paglago ng ekonomiya. Isinusulong ng administrasyon ang patuloy na pagsusuri, pang-aproba at pagpapalabas ng mga malaking proyekto sa infrastruktura upang matiyak na ang bansa ay makamit ang target nito na 5% hanggang 6% ng taunang paggasta sa infrastruktura na proporsyonal sa Gross Domestic Product o GDP. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, binigyan diin ni Basilica na marami pa ring hamon na kinakailangang harapin. Kabilang na dito ang pagpapabuti ng connectivity ng mga rehiyon at pagpapatupad ng mga proyekto sa buong bansa upang masiguro ang pantay-pantay na pag-unlad. Ang pagpapanatili ng momentum ng paglago ng ekonomiya ay mangangailangan ng patuloy na pagsisikap mula sa gobyerno, pati na rin ang pagkipagtulungan ng pribadong sektor at ng mga mamayan. Gayon din, siyempre, ang ating Panginoong Diyos upang masigurong lahat ay makikinabang sa paglago ng ating ekonomiya. Kaya naman, hindi may pagkakaila ang Pilipinas, ang fastest growing economy sa buong Southeast Asia, ay talaga namang isang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Filipos 2 verse 13, ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng kagustuhang gawin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya, at ang Diyos din ang nagbibigay ng kakayahan upang magawa ninyo ito. Sa panahon ngayon, nakikita natin kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa ating bansa sa kabila ng mga hamon. Tulad ng sinasabi sa talata, ang ating Panginoong Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang maitaguyod ang ating ekonomiya at mapabuti ang ating buhay. Sa bawat hakbang ng pag-unlad, ipinapaalala sa atin na ang lahat ng ito ay mula sa Kanya
Sa gitna ng tagumpay at pagsulong, dapat tayo magpasalamat at magpatuloy na humingi ng gabay mula sa Kanya. Ang pag-asa at lakas na kailangan natin upang harapin ang mga hamon ay nagmumula sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang tunay na nag-aakay sa atin sa landas ng tagumpay at kasaganahan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong pakikinig. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po sa lahat ng biyayang na ibinibigay niyo sa amin at sa aming bansa. Patuloy niyo po kaming gabayan sa landas ng tagumpay at kapayapaan. Ipagkaloob niyo po sa amin ang inyo pong pagpapala sa bawat isa, lalo na sa mga pamilya na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Naway ang iyong pagmamahal at biyaya ay patuloy naming maranasan araw-araw. Bigyan niyo po kami ng lakas at karunungan upang magampanan namin ang aming mga tungkulin at mapalago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Ingatan niyo po kami mula sa anumang panganib, lalo na ang mga pamilya namin, at patuloy na iparanas sa amin ang iyong mga pagpalang presensya. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong pagmamahal. Salamat po sa aming Panginoon Jesus na siya pong nabayboy sa krus at nagkaroon ng muling pagkabuhay upang kami rin Panginoon ay makakaranas ng buhay na masagana, buhay na masaya, at may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Kasama po namin kayo, kasama po namin ang aming Panginoon Jesus, kasama ng aming mga kaibigan at buong pamilya panghabang buhay na puno ng kaligayahan. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong ipinaparanas sa amin. Purihin po kayo at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.